Magandang araw mga kachingo! Ito na naman ang inyong Imo para ihatid sa inyo ang panibagong experience sa buhay ko dito sa South Korea. Ngayon nga ay papunta tayo sa Ulki Lighthouse, dito pa rin yan sa Ulsan. At habang papunta doon, nadaanan nga namin itong mga naglalakihang planta na ito at sabi nga ni Dechol, ito daw ay chemical power plant. Ang sabi pa niya, kapag ka dito ka daw nagtatrabaho, malaki daw ang sweldo mo. Mayaman ka daw na tao, pero delikado ang buhay mo. Yan nga, at tayo nga ay dumadaan na sa Ulsan Bridge. Ang Ulsan Bridge ay inopen sa public noong 2015 at matatagpuan ito sa Myeongdong, Namgu, Ulsan. Ito din ang second longest bridge span in South Korea at tinatawid nito ang Taewa River. Ang ganda, diba? So bago nga kami magpunta sa Ulki Lighthouse, kami muna ay nag-decide na kumain ng lunch dito sa restaurant na to at napakasarap ng kanilang mga pagkain. Actually, pinipilahan nito. Dito nga pala sa Korea, pagkatapos mong kumain sa mga restaurants, meron silang mga free coffee. O diba? Eto nga at nakarating na kami sa umpisa kung saan aakyatin namin itong hagdanan na to para makarating kami sa Ulki Lighthouse. Although maganda ang weather, malamig, pero tignan natin kung kakayanin ko, ha? O diba, muntik pang himatayin ang inyong imo sa haba ng nilakad at sa bigat ng katawan. Kaya pala ako pinakain ni Macy ng madami kasi ganito yung lalakaran namin. Dito nga sa lugar na ito ay makikita mo ang iba't ibang uri ng matataas na puno, pati ang mga mataas na pine trees na punong-puno ng acorn. At sabi nga ni Macy, tuwing spring or summer, yung mga damo rito nagiging kulay violet. Mga bagay na hindi na nakikita sa Pilipinas. So, ito na nga ang pinaka-exciting part na pupuntahan natin sa araw na ito. Ito ay ang hanging bridge na makikita nga rito sa Ulki Lighthouse at lalakarin natin ito sa loob ng 10 minuto. Ito ang pinakamahabang hanging bridge na nilakaran ko sa tanang buhay ko. Tara, samahan niyo ko. So, ayun nga, at salamat sa Diyos, kami nakatapos na tawirin ang hanging bridge na yun. Katakot-takot na nervyos ang naramdaman ko at panay ang dasal ko at ang dami ko nang naiisip sa mga moment na yun. At iyan nga, narating na natin ang summit ng Ulki Lighthouse at dito makikita ninyo yung mataas na parte ng bundok at yung ibaba ay dagat. Napakaganda ng creation ng God. Ang sarap tumambay dito. Parang ayoko nang umalis. Kaya lang, may mga Koreano sa likod ko na naglalakad at medyo masikip lang yung dinadaanan. Kaya, kailangan kong mag-move forward. Siyempre, kagaya sa Pilipinas, dito sa Korea, meron din silang mga stray cats. Ang kaibahan lang, dito ang stray cat, malusog. At dahil nga sumakit yung aking paa at
kinailangan magpahinga, nag-stop over kami dito sa mga rock formation na to at sandaling umupo para pagmasdan ang creation ni God. Dito rin sa Korea, common ang mga uwak or crow, kaya kahit saan makikita mo silang palipad-lipad lang at maiingay talaga sila. Maririnig mo talaga yung kanilang huni or wak-wak-wak. At syempre, hindi natin palalagpasin ang health gate nito, kaya tinry namin ni Ate Macy kung gaano kami ka-healthy at sinukat namin kung hanggang saan kami kayang pumasok. At ayun nga, nag-try ako sa 23 cm at salamat sa tulong ni Gia, ako'y nakapasok. Ngayon naman, tingnan natin si Ate Macy kung hanggang saan kakayanin. At ayun nga, pumara na siya sa 25 cm at kahit hilahin pa siya ni Gia, hindi na siya mag-cash. Sige lang, pilit pa. Huwag mo nang pilitin, masasaktan ka lang. Ito na nga ang Orki Lighthouse na makikita natin sa Daewangam Park at ito ay concrete tower na kinonstruct noong 1906. Meron din dito ang mga iba't ibang uri ng mirrors kung saan pwede kang tumangkad, pumayat, sumeksi, or tumaba. At hindi ko lang sure kung pwede ka rin gumanda dito. Medyo palubog na nga ang araw at ang temperature ay bumababa na kaya we decided to go home. At syempre, emote-emote muna ang imo ninyo kasi wala si Kuya Carl. Dito sa Korea, at the end of the trail ng mga parks or mountains na pinupuntahan, may mga ganitong station para siyang compressor para tanggalin yung mga buhangin, yung mga damo sa sapatos mo. Akala ko nga din, uuwi na kami. Hanggang sa nakita namin itong playground na ito, syempre, hindi papayag sa Gia na hindi siya dadaan. Pero syempre dapat happy rin si Imo, kaya tara siso tayo! Syempre si Ate Macy rin hindi papayag na hindi maging bata. Gandang tunay ng lugar na ito, kaya kung narito kayo sa Ulsan, huwag niyong kalimutang dumaan kasi hindi kayo magsisisi. Alam niyo ba, dito sa Korea, pwede kang gumawa ng sarili mong cotton candy using this machine. Ito ang DIY cotton candy. Tara, panoorin natin. At ayan nga ang finished product ng cotton candy ni Gia. Isa na naman pong bata ang nakabudol ng kanyang uma. Yan nga at nakasipat pa ng namchingu o boyfriend ang aming Pioli. Ang harot? Pero bago umuwi, bibili muna kami ng kape kaya andun si Ate Macy bumibili ng kape for us. Sa Korea, bawal ang bitter kaya kung bitter ka, pikit ka na lang. Munti ko pa nga mapagkamalan na tatlong Santa Claus na sumasayaw. Si Ate Macy pala yun. Tuwang-tuwa naman kasi sa kanya ang asawa niya at ang anak niya. O, tignan mo. Dito nga pagbaba namin ay may nagbabasking sa tabing dagat. Kaya habang inaantay ang sasakyan ni Techol, kami ay nanood muna na sandali. At ayan nga po ang ating Daewangam Park experience. Muli ako po ang inyong Imo, ang inyong kachinggu, kalakwacha at kalakbayers. Chinggu, annyeong!